Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update ngayon sa Iran. Maniwala kayo sa hindi, ang Iran ngayon ay nagmakaawa na. Hindi kay Trump kundi sa Pakistan. Ang Prime Minister ng Pakistan ang nilalapitan ng Iranian negotiator para ang Pakistan mismo ang magipag-usap kay Trump para sa mga hiling ng IRGC na mga ugok, mga kababayan. Bakit kaya hindi makadiretso kay Trump itong taga-IRGC? Dahil hindi sila makatingin sa mata ni Trump Dahil meron silang masamang balak. Ngayon gusto ng mga IRGC negotiators na ibalik daw yung pinirmahan ni Trump noong Hunyo na kasunduan ay ibalik yun at papayag na sila sa mga kondisyonis na nandoon. Naku, nandyan na naman yan. Ang unang kondisyon kasi doon ay buksan ang Hormuz Yung June na buwan na peace deal na pinirmahan ni Trump. Ang unang kondisyonis doon ay buksan muna ang Strait of Hormuz, i-lift up ni Trump ang kanyang blockade bago pipirma ang Iran. Kaya napakaano niyan. Hindi yan pwede kasi kapag tinanggal ni Trump ang blockade ay merong hinihingi yan ng Iran na 1 week na naman na ceasefire. Kaya sa ceasefire na yon ay pwede silang magbenta ng langis, maglabas-pasok ng kanilang mga oil tankers at kikita na naman sila at mabubuhay na naman. Makahinga, parang binigyan ng itong mouth-to-mouth resuscitation Kaya sana hindi na maniniwala si Trump dito, mga kababayan sa Iran. Dahil ganun pa rin Sabi ko na noon, 3 beses na pinalpak nila yung negosasyon na yun. Ngayon, pang-4 at gagawin na naman nilang luko-luko si Trump na pipirma tapos hindi nila susundin yung kasunduan. Ang sarap talaga pagsasampalin ng mga mukha nitong mga negotiators na ito. Mantakin nyo naman, nagipag-negotiate sa Islamabad tapos 2 kwarto yung negotiation room ay na talikuran na kwarto, sa kabila yung US negotiator, sa kabilang kwarto naman yung Iran negotiator at ang namagitan sa kanila ay dingding. Mga kababayan, bakit ba takot na humarap sa Amerika itong taga-Iran? Sobrang guilty kasi ang mga yan dahil napakasinungaling at makikita sa kanilang mga mata kung gaano sila kasinungaling. Kaya ang inuutosan nila ay ang Pakistan, ang Prime Minister ng Pakistan na siyang maging mediator na isa ring luko-luko, naniniwala naman sa Iran. So ito, meron tayong video courtesy ni Nikita Kapoor ng Daily Jagran at dito ay sinabi niya na susuko na ang Iran. Ito ang video. We will fight America's economic war. Now, the same Iran is saying, please, let's go back to the June agreement. Please lift the blockade. We Decode has US President Donald Trump's Operation Economic Outcast finally broken Tehran. I bring you a stunning twist. Iran is seeking a return to the Memorandum of Understanding signed with the United States of America on June 17th this year. This is not coming from Washington. This is coming from Tehran itself. Iran's semi-official news agency Tasneem has confirmed that Iran wants the United States to return to the Islamabad Agreement, what we call the June MOU. And who is carrying this message? Pakistan's Army Chief General Asim Munir. He landed in Tehran on Monday, and Tasneem's informed source is very clear. Munir was not carrying a threat from America, he was carrying Iran's surrender conditions instead. So this time, Pakistan is not threatening Iran on behalf of Trump. Pakistan is actually carrying Iran's request to Donald Trump. According to the Tasneem news agency, Iran's condition is simple. America must return
to the Memorandum of Understanding and implement its provisions, including Article 5, which is about Iranian arrangements for the Strait of Hormuz. What does that mean? We will decode that in a minute. But there is more to that. While Iran is publicly saying return to June deal, what did Munir bring to Tehran? Well, Saudi broadcaster Al Hadath and Al Arabia have leaked the American framework that Asim Munir carried, and it is a classic Donald Trump deal. According to Al Hadath, Asim Munir spoke to President Donald Trump by phone even before flying to Tehran on August 23rd. He carried a fresh US drafted framework, a new one. And what does US want? Iran must fully reopen the Strait of Hormuz. Iran must stop retaliatory operations by its allied groups, Houthis, Hezbollah, Iraqi militias in the region. And what does US offer in return? Lift the naval blockade that is choking Iran right now. Ease sanctions in stages. This is the deal. Open the strait, stop the proxy war, we lift the economic strangulation, and you live. Why now but? Why is Iran, which 2 weeks ago threatened to close the Strait of Hormuz forever, now begging to go back to June? Two reasons. And this is where Operation Economic Outcast comes in. Reason number one, the blockade is actually working. America is not just sanctioning oil. Donald Trump has launched a full economic war, targeting Iran's crypto networks in Dubai, its gold smuggling via Turkey, its shadow fleet of tankers. Al Hadath says the naval blockade is stopping even food-linked money transfers. Iran's own military is going unpaid, as Donald Trump claimed on Truth Social. When you cannot pay your soldiers, you cannot fight a war. Reason number two, the June MOU collapsed for a reason. It was signed June 17th to build on the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz, but it collapsed because Iran said, we will control who passes through Hormuz. We will have arrangements under Article 5. America said, no, free passage is must for all. That disagreement killed the June deal. Now Iran is saying, okay, implement the Article 5. It is a climb down. And IRIB, Iran's state broadcaster, reported that Speaker Ghalibaf, who is also Iran's top negotiator, said Tehran remains committed to implementing the Memorandum of Understanding, but the United States must also honor its own commitments. Translation: Iran is now ready to deal if America also deals. So is this Iran finally giving up? Well, not fully, but this is Iran saying we cannot survive the economic strangulation. Let's negotiate from the June baseline rather than from point zero. Ayan, so narinig nyo mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Talagang nasasaktan na ang Iran sa itong tinatawag na isolation ng Amerika sa Iran sa lahat ng bansa sa mundo. Dahil nga, isasanksyon ni Trump ang mga bansang susuporta, bibili ng langis sa Iran o kahit na yung mga bangko na na nilalagyan ng pera ng Iran ay hinahabol na rin ng Amerika. Kaya napaka-epektibong strategy ni Trump itong tinatawag niyang economic warfare. Kaya ito ang Iran mismo pa lang nagmakaawa, ginamit ang Pakistan as a middleman na naman at balikan daw yung agreement noong June 17 na pinirmahan ni Trump. Yun na lang daw ang susundin. Yun na lang daw talaga. Final na daw. Final Nako. Maniniwala kaya si Trump dito? Kapag naniniwala si Trump dito ay wag na siguro na nagiging uto-uto siya eh. Ang maganda diyan ipagpatuloy ang blockade, i-isolate ang Iran para mamulubi, wala nang kita. Total sa tagal-tagal na blockade na yan,
mismo ang mga mamamayan ng Iran, pati na siguro sundalo ng Iran, yung sundalo ng IRGC ay babaliktad na, baka magkakudita pa. Mga kababayan, kung sobrang gutom na ang mga mamamayan sa Iran dahil sa blockade na yan at isolation strategy ng Amerika. Mga kababayan, so anong masasabi nyo dito? Napaka-epektibo ng strategy ni Trump. Kung ako dyan, ay hindi na ako makipag-usap pa sa Iran. Pabayaan ko na lang na tatagal ang blockade para wala na silang kikitain. At kapag wala na silang isisweldo sa kanilang mga army at proxy, automatic yan na hindi na makipaglaban yung kanilang army, susurrender na lang yun. Walang sweldo eh. Yun na lang dapat gawin ni Trump. Huwag na yung makipag-usap pa siya, aasa ng deal. Walang deal kasi mga traidor na mga klaseng tao yan. Pumayag sila ngayon, bukas hindi na naman. Pumirma sila ngayon tapos sabihin walang kwenta yung pirma. Kaya hindi talaga matinong kausap ang mga taong yan. Kapag pipirma si Trump dyan, kapag tatanggalin niya ang blockade, ay kikita na naman ang Iran ng milyon-milyon dolyares at magkaroon na naman ng lifeline, magkaroon na naman ng hininga ang kanilang puwersa at babalik na naman yan sa pagipagyera. Nako mga kababayan, sana ay hindi napapayag si Trump na muling makipagsundo pa dyan sa Iran at pabayaan na ang Iran mismo itong mga mamamayan ng Iran mismo ang maghusga dito sa IRGC kung kanilang uubusin yan, kakainin ng hilaw ang mga yan dahil sa sobrang kahirapan ngayon ng Iran. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Total surrender, totoong surrender na ba talaga to? O baka na naman, di ba? Mangyari na naman yung nangyari nung nakaraan. Kaya atin na lang ipagdasal na sana maliwanagan si Trump at makapag-decide ng wasto. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking Ebed followers. Ako'y laging sumasaludo sa lahat.